Initipon sa basura ang damdaming inialay habang ang sariling dugo ay nakangiti sa piling ng mga taksil. Hindi kita ina, isa ka lang palamunin. Ang walang awang hiyaw na dumurog sa puso ng isang ina. Ngunit sa ilalim ng basahang damit, nagtatago ang tunay na reyna ng buong imperyo. Ngayong gabi, babawiin niya ang lahat. Kakayanin ba ng anak na harapin ang lupit ng basag na kapalaran? Isuot mo yan? Kiara naman. Ang sabi ko sa'yo, huwag mong hahayaang pumunta rito ang nanay mo na mukhang basahan. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang matalim na kutsil, yun na dumaan sa katahimikan ng bridal suite. Sa gitna ng malaking silid na pinaliligiran ng mga mamahaling salamin at amoy ng mga imported na rosas, nakatayo si Beatriz Salonga. Hawak ng kanyang mga gasgas at may pasmang daliri ang isang barot saya na gawa sa pinakamagandang tela ng pinya. 6 na buwan niyang tinahi ang bawat bulaklak sa laylayan yon. Bawat tusok ng karayom ay may kasamang dalang para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Nanginig ang mga daliri ni Beatriz. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod, habang ang kanyang lalamunan ay parang pinipiga ng matinding sakit. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na ang telang hawak niya ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling damit sa Maynila. Ngunit ang boses ay ayaw lumabas. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat hininga. Tita Consuelo, please, huwag naman po kayo masyadong maengay. Baka may makarinig sa labas. Mahinang pakiusap ni Kiara habang nakatingin sa salamin, inaayos ang kanyang mamahaling makeup. Pumasok si Mark mula sa pinto. Nakasuot ng mamahaling tuxedo at agad na lumapit kay Kiara. Tiningnan niya si Beatriz mula ulo hanggang paa. Ang simpleng tsinelas nito, ang lumang palda, at ang mga kamay na halatang sanay sa mabigat na trabaho. Kiara, nakikita mo ba ang sinasabi ng mami ko? Dumating na ang mga senador at bisita natin sa ibaba. Kapag nakita nila ang nanay mo sa presidential table, ano na lang ang iisipin nila? Na nakipag-isang dibdib ka sa pamilya namin dahil lang sa awa? Bumaling si Kiara sa kanyang ina. Sa kanyang mga mata, walang pagtatanggol. Walang pagmamahal na tulad ng ipinapakita nito noong bata pa siya kapag tinitahi ni Beatriz ang kanyang mga laruan. Ang naroon lamang ay ang matinding takot na mapahiya sa harap ng mga taong matataas ang lipad. Nay! Ang mahinang boses ni Kiara ay parang malamig na ulan na pumatak sa sugat ni Beatriz. Pakiusap naman huwag ka namang maging matigas ang ulo. Isuot mo na lang yung damit na binili ni Mark sa mall at, kung pwede lang sana, magpalipas ka muna sa kusina sa ibaba habang nagaganap ang seremonya. Doon ka na lang kumain kasama ang mga staff. Ang mga salitang iyon ay hindi lang pumutol sa thread ng barot saya. Pinatid ninyon ang mismong puso ng isang ina, si Beatriz, na nagtiis ng gutom at puyat upang mapag-aral si Kiara sa pinakamagandang paaralan, ay itinutulak ngayon sa dilim ng sarili niyang anak dahil lamang sa kahihiyan. Sa kusina? Mahinang tanong ni Beatriz. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may natitira pang natatagong lambing. Kiara, ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nanay mo. Ang damit na ito, 6 na buwan kong tinahi para sa araw na ito. Nay, tama na! Utos ni Kiara habang iniiwas ang kanyang tingin. Hindi mo ba naiintindihan? Para sa pamilya ni Mark, mahalaga ang reputasyon. Kung mahal mo ako, gagawin mo ang sinasabi ko. Huwag mo nang sirain ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Inilapap ni Beatriz ang barot saya sa ibabaw ng malambot na kama. Ang puting tela ay parang isang patay na bulaklak sa gitna ng karangyaang iyon. Dahan-dahan niyang itinago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang luma at kupas na palda. Ang sakit ay hindi na lumabas sa pamamagitan ng luha. Ito ay naging isang malamig at napakabigat na bato sa kanyang dibdib. Bakit ang anak na itinago niya sa kanyang sinapupunan at iningatan, laban sa anumang bagyo, ay mas piniling protektahan ang pride ng mga taong pilit siyang binababa? Sige, Kiara, ang mahinahong tugon ni Beatriz. Ang kanyang boses ay naging napakatahimik, tulad ng dagat bago dumating ang pinakamalakas na bagyo. Kung yon ang gusto mo,
Lumapit si Doña Consuelo at mabilis na tinawag ang dalawang security guard na nakatayo sa pinto. Dalhin niyo na siya sa basement laundry area. Siguraduhin ninyo hindi siya lalabas doon hanggat hindi natatapos ang reception sa itaas. Habang ginagabayan ng mga guard si Beatrice, palabas ng silid, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isug maliit na brooch na gawa sa totoong sampagwita at pilak. Umikot ito sa sahig at huminto sa dulo ng sapatos ni Kiara. Tinitigan niyo ni Kiara. Ngunit mabilis itong tinapakan ni Doña Consuelo habang itinutulak si Beatrice palabas. Sa madilim na hagdanan patungo sa basement ng hotel, ang bawat hakbang ni Beatrice ay may kasamang matinding piping sigaw ng kanyang kaluluwa. Hindi niya alam, habang bumababa siya sa kadiliman, ang general manager ng buong hotel ay kasalukuyang nagmamadaling umakyat sa kabilang elevator, may hawak na isang gintong folder na naglalaman ng dokumento ng tunay na may-ari ng buong Salonga Enterprise. Bakit kaya hindi man lang naitanong ni Kiara kung kanino nakapangalan ang mismong hotel, kung saan ginaganap ang kanyang pangarap na kasal? Sa mababang bahagi ng hotel, malayo sa kumikinang ng mga ilaw ng reception, pinalilibutan si Beatrice ng usok ng mga nilulutong pagkain at ang singaw ng mainit na tubig. Nakatayo siya sa tapat ng malaking lababo, tahimik na hinuhugasan ang mga maruruming plato na bumababa mula sa grand ballroom. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat upang palamigin ang matinding init, at sakit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Sa tuwing maririnig niya ang mga mahihinang tugtog ng musika na umaabot sa basement, tila may mga tusok ng karayom na pumapasok sa kanyang puso. Pumasok si Mang Arturo, ang master chef ng hotel, hawak ang isang malaking tray ng mga ginagamit na baso. Nang makita niya ang muka ng babaeng nakayuko sa lababo, huminto siya sa kanyang paglalakad. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinititigan ang matandang babae. Madam Beatrice? Mahinang tanong ni Mang Arturo, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kayo ho ba yan? Bakit ho kayo naririto at naghuhugas ng plato? Tumingin si Beatrice sa kaibigan, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang lalim ng dalamhati. Arturo, huwag kang maingay. Dito muna ako. Hayaan mo na. Lumapit si Mang Arturo, kinuha ang basahang hawak ni Beatrice at agad itong inilagay sa gilid. Kumuha siya ng isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang munting luha na hindi na napigilang pumatak sa pisngi ng matanda. Madam, hindi ho tama ito. Kayo ang may-ari ng buong gusaling ito. Sa isang utos nyo lang, pwedeng patigilin ang kasal sa itaas. Bakit yung pinahihintulutang tratuhin kayo ng ganito ng pamilya ng lalaking yon? Dahil gusto nung anak ko. Mahinang sagot ni Beatrice habang nakatitig sa tubig na umaagos sa lababo. Iyon ang pangarap ni Kiara. Kung ang pagiging hampas lupa ko sa mata ng ibang tao ang magpapasaya sa kanya ngayong gabi, ibibigay ko. Inilapag ni Mang Arturo ang isang munting mangkok ng mainat na sabaw ng tinola sa tapat ni Beatrice. Kahit kailan napakabutit nyo, pero ang tulad nilang hindi marunong gumalang sa pinanggalingan ay hindi magtatagal sa taas, madam. Maniwala kayo sa akin. Samantala, sa itaas ng Grand Ballroom, kumikinang ang mga chandelier habang nagtatawanan ang mga mamahaling bisita. Nakatayo si Kiara sa gitna ng silid, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sa loob ng kanyang maliit na purse, hawak ng kanyang mga daliri ang maliit na sampaguita brooch na nahulog mula sa bulsa ng kanyang ina kanina. Nakaramdam siya ng matinding kurot sa kanyang dibdib. Bakit ka nakatulala dyan? Bulong ni Mark habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Tumingin si Kiara sa kanya. Mark, baka pwedeng papakyatin natin si nanay kahit sa gilid lang siya maupo. Naisip po kasi baka masyadong malamig sa basement. Tsunang sumimangot si Mark at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Kiara. Nababaliw ka na ba? Nakita mo ba ang suot ng ina mo? Baka sabihin ng mga senador na bisita ng mami ko, nagmula ka sa pamilya ng mga squatters. Kiara, ayusin mo ang pag-uugali mo. Na yung kasal na tayo, pamilya ko na ang dapat mo sundin. Sa kabilang dulo ng ballroom,
Pumasok ang isang matangkad at iginagalang na negosyante mula sa abroad, kasama ang general manager ng hotel. Lumingon-lingon ito sa paligid. "Nasaan si Madam Beatrice Salonga?" tanong ng negosyante sa general manager. "Sinabi niya sa akin na dadalo siya sa kasal ng kanyang nag-iisang anak na yung gabi. Gusto ko siyang batiin ng personal bago natin pirmahan ng malaking investment deal." Nanggangambang napatingin ang general manager sa paligid habang nagmamadaling pumasok si Doña Consuelo sa bridal suite upang kunin ang kanyang mamahaling diamond ring na gagamitin sa litratuhan. Ngunit nung buksan niya ang kanyang bag, napansin niyang wala doon ang singsing. Isang masamang balak ang agad na nabuo sa kanyang isip habang mabilis siyang bumaba patungo sa basement. Habang nakatayo si Beatrice sa kusina at tinititigan ang mainit na sabaw ng tinola, biglang umapaw ang tubig sa kalan at namatay ang apoy. Sa mismong sandaling yon, bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Consuelo kasama ang 2 armadong pulis at ang general manager ng hotel. Duro-duro ni Doña Consuelo si Beatrice gamit ang kanyang matalim na daliri habang sumisigaw sa harap ng lahat ng mga kawani sa kusina. "Ayan! Ayan ang magnanakaw! Huli ka sa umagahan! Pulis, huliin niyo ang babaeng yan! Ninakaw niya ang 10 milyong pisong diamond ring ko bago siya bumaba rito." Sa gitna ng sigaw ni Doña Consuelo, pinalibutan ng 2 pulis si Beatrice. Sinubukan silang harangan ni Mang Arturo gamit ang kanyang katawan, ngunit itinulak siya ng mga gwardiya sa gilid. "Doña Consuelo, huwag niyo ho siyang pagbintangan ng walang ebidensya," hiyaw ni Mang Arturo. "Hindi kailanman magnanahaw si Madam Beatrice." "Manahimik ka, palamunin!" sigaw ni Doña Consuelo, sabay turo sa lumang bag ni Beatrice na nakapatong sa silya. "Kapag nakuha ko ang singsing ko sa basahang bag na yan, makukulong kayong 2. Hindi na hinintay ng mga gwardiya ang paliwanag. Hawak ang magkabilang braso ni Beatrice, kinaladkad nila ang matanda paakyat sa malaking hagdanan patungo sa marang yang grand ballroom. Ang kanyang mga tsinelas ay nahulog sa hagdan, ngunit hindi iyon pinansin ng mga taong humihila sa kanya. Sa bawat hakbang, ang dignidad ng isang ina ay pilit na niyuyurakan sa ilalim ng mga makikinang na ilaw ng hotel. Nang buksan ang malalaking pinto ng ballroom, tumigil ang musika. Tumahimik ang buong silid. Daan-daang mata ng mga politiko, negosyante at matataas na tao sa lipunan ang nakatitig kay Beatrice. Isang matandang babae na gulo-gulo ang buhok, may basang palda, at hawak ng mga pulis sa gitna ng bulwagan. Lumapit si Kiara, namumutla at nanginginig ang mga labi. "Tita Consuelo, anong nangyayari rito? Bakit niyo dala si nanay?" Tumawa ng malakas at maanghang si Doña Consuelo habang nakatingin sa mga bisita. "Mga kaibigan, tingnan niyo ang babaeng ito. Pagkatapos nating patuluyin at bigyan ng pagkain sa kusina, ninakaw pa ang 10 milyong pisong diamond ring ko. Isang hampas lupa na walang utang na loob." Pumagit na si Mark. Mabilis na pumatak ang isang lihim na sulyap ng kanyang mga mata sa kanyang sariling bulsa ng taksido bago siya sumigaw. "Dapat sa'yo makulong! Binuwisit mo na nga ang kasal namin, nagnahaw ka pa!" Tumingin si Beatrice sa kanyang anak, sa kabila ng sakit sa kanyang mga braso. At ang kahihiyang ibinuhos sa kanya, tumitig siya sa mga mata ni Kiara. "Kiara, anak," ang nanginginig, nuit malinaw na boses ni Beatrice ay umabot sa pandinig ng lahat. "Tumingin ka sa mga mata ko. Kilala mo ako. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kailanman ay hindi ako humawak ng bagay na hindi sa akin. Pakiusap. Sabihin mo sa kanila, ipagtanggol mo ang nanay mo." Bumilis ang kabog ng dibdib ni Kiara. Nakikita niya ang galit sa mata ng kanyang biyenan at ang panlalamig sa mukha ni Mark. Sa kanyang paligid, naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng mga bisita tungkol sa kanyang dugas at magnanahaw na pamilya. Ang matinding takot na mawala ang kanyang pangarap na buhay mayaman ay tuluyan ng lumamon sa huling natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Lumapit si Kiara kay Beatrice. Sa halip na hawakan ang mga kamay ng ina, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at buong lakas na isinampal ito sa pisngi ni Beatrice. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan.
bumaling ang ulo ni Beatrice sa gilid at pumatak ang kaunting dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Wala akong inang magnanakaw! Hiyaw ni Kiara habang umaagos ang kanyang sariling luha ng kahihiyan at galit. Pinapahiya mo lang ako. Sana hindi na lang kita naging ina. Umalis ka rito. Kasabay ng kanyang sigaw, ang mamahaling tahi sa kanang bahagi ng damit ni Kiara, ang mismong bahagi sa ibabaw ng kanyang puso, ay biglang napunit na parang nagpapahiwatig ng tuluyang pagkabasag ng kanilang ugnayan. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa paligid. May mga nagtapon ng mga tissue, bulaklak at baso kay Beatrice. Si Mark ay ngumiti ng palihim habang pinapanood ang matandang nakayuko. Pumatak ang huling luha mula sa kanang mata ni Beatrice. Ang luhang yon ay hindi na para sa sakit ng sampal, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak na tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng mundo. Kinaladkad ng 2 pulis si Beatrice patungo sa pinto. Ngunit bago sila makalabas, dahan-dahan itinayo ni Beatrice ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ibinaba ng matanda ang kanyang paningin at itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang simpleng kumpas lamang, ngunit may napakalakas na awtoridad na nagpatigil sa 2 pulis sa kanilang paghakbang. Dahan-dahan siyang humarap sa buong silid, diretso ang tingin sa mata ni Kiara at ni Doña Consuelo. Sapat na! Ang malamig na boses ni Beatrice ay hindi na boses ng isang kawawang ina. Ito ay ang boses ng isang reyna na handa na magpataw ng hatol. Bago pa man makagalaw ang 2 pulis, bumukas ng malapad ang 2 pintuan ng Grand Ballroom. Pumasok ang general manager ng hotel kasama ang buong lupon ng mga executive director at board members ng Salonga Group of Companies. Lahat sila ay nakasuot ng formal na suit at sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, naglakad sila ng mabilis patungo sa pwesto ni Beatrice. Yumuko ng malalim ang general manager sa harap ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng matinding paggalang at takot. Magandang gabi po, Madam President Beatrice Salonga. Ang malakas na pahayag ng general manager na umalingaw-ngaw sa sound system ng buong ballroom. Nanigas ang buong silid. Nabalot ng matinding takot ang mukha ni Doña Consuelo. Nabitawan ni Mark ang kanyang baso ng alak habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Si Kiara naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Namumutla ang kanyang mga labi habang nakatitig sa inang kanina lamang ay kanyang isinumpa. Ano? Nauutal na tanong ni Doña Consuelo, nanlalamig ang boses. General Manager, pinalalabas niyo bang ang hampaslupang ito ang may-ari ng hotel na ito? Hindi siya hampaslupa, Doña Consuelo. Galit na tugon ng General Manager. Siya si Madam Beatrice Salonga. Siya ang nagmamay-ari ng hotel na ito, ng lupang kinatatayuan ninyo at ng buong imperyo ng Salonga Group. Mabilis na itinaas ng General Manager ang isang remote control at itinapat sa malalaking LED screen ng ballroom. Mabilis na napalitan ng mga larawan ng kasal ng isang malinaw na CCTV footage mula sa bridal suite kanina. Sa screen, malinaw na nakita ng daan-daang bisita kung paano palihim na kinuha ni Mark ang diamond ring mula sa bag ng kanyang ina at mabilis na isinilid ito sa loob ng lumang bag ni Beatrice habang nakatalikod ang matanda. Naghiyawan sa gulat ang mga bisita. Si Doña Consuelo ay hindi makapagsalita habang si Mark ay napaluhod sa sahig sa matinding kahihiyan. Dahan-dahaang lumapit si Beatrice kay Kiara. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng malamig na awtoridad. Nakatitig si Kiara sa kanya, umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Nay, nauutal na hikbi ni Kiara. Nay, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi sumagot si Beatrice. Yumuko siya sa sahig at kinuha ang tinapakan na sampagwita brooch. Pinunasan niya ang alikabok doon gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos, lumapit siya sa kama, kinuha ang barot saya na kanyang tinahi at maingat itong itiniklop sa kanyang mga braso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang napakalalim at malamig na kawalan.
Humarap si Beatrice sa general manager at sa mga pulis. Ipaaresto ninyo si Mark para sa grand theft at false accusation. Ang maautoridad na utos ni Beatrice. At para sa pamilya ng lalaking ito, kansilahin ninyo ang lahat ng kontrata at pautang ng Salonga Bank sa kanilang kumpanya. Paalisin sila sa hotel na ito ngayon din. At si Kiara po, Madam President? Mahinang tanong ng General Manager. Tumingin si Beatrice sa kanyang anak na nakaluhod na ngayon sa kanyang harapan. Humahagulgol at tagmamakaawa. I-freeze ninyo ang lahat ng bank account sa ilalim ng pangalan niya. Malamig na pahayag ni Beatrice. Bawiin ang kotse, ang kondo, at lahat ng ari-ariya ng pamilya Salonga na nasa kanya. Mula ngayong gabi, wala siyang makukuhang kahit isang piso mula sa akin. Nay, pakiusap, huwag mong gawin to sa akin. Sigaw ni Kiara habang gumagapang sa sahig at inaabot ang palda ni Beatrice. Patawarin mo ako, Nay. Ikaw lang ang mayroon ako. Inilayo ni Beatrice ang kanyang palda mula sa mga kamay ng anak. Mayroon ka ng bagong pamilya, Kiara. Ang malamig na sagot ni Beatrice habang nakatayo ng diretsyo ang kanyang no sa harap ng daan-daang bisita. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Sinabi mo sa harap ng lahat na wala kang inang katulad ko. Yumuko ang matanda ng bahagya at bumulong sa tainga ng anak. Ang boses ay puno ng pighati at huling hatol. Mula ngayong gabi, wala ka ng ina. Tumalikod si Beatrice at naglakad palabas ng grand ballroom habang nakasunod sa kanya ang buong executive board. Naiwang humahagulgol si Kiara sa gitna ng malamig na marbol na sahig habang pinalilibutan si Mark at Doña Consuelo ng mga pulis. Nang magbukas ang pinto ng hotel papunta sa labas, sumalubong kay Beatrice ang malamig na simoy ng hangin ng gabi, dala ang amoy ng nakagagagayang bagyo. Sa labas ng hotel, bumuhos ang malakas na ulan habang nagdilim ang kalangitan. Sa gilid ng kalsada, inihagis ni Doña Consuelo ang mamahaling bag at bridal gown ni Kiara papunta sa basang kalsada. "Umalis ka sa harap namin!" Sigaw ni Doña Consuelo habang inaayos ang kanyang payong. "Ano pa ang ginagawa mo rito? Wala ka ng pera! Wala ka ng pakinabang sa amin!" Naiyak na lumapit si Kiara kay Mark. Pilit na hinahawakan ng basang braso nito. "Mark, pakiusap. Asawa mo ako. Katatapos lang ng kasal natin. Huwag mo naman akong iwan ng ganito." Inalis ni Mark ang kamay ni Kiara nang may matinding pag-ayaw. "Asawa? Kiara, nagpakasal lang ako sa'yo dahil akala namin ay mama na mo ang Salongta Enterprise. Pero ano to? Isagpalamunin ka lang pala na itinakwil ng sarili mong ina. Dahil sa'yo, nakulton ako kanina at na-bail out lang ng mommy ko gamit ang natitira namin pera. Iyan ang nararapat sa'yo," maanghang na dagdag ni Doña Consuelo. "Inakala namin na gintong minahan ang napasok ng anak ko. Yun pala ay basura. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan." Mabilis na pumasok sina Doña Consuelo at Mark sa kanilang kotse. Sa kabila ng pagmamakaawa at pagkatok ni Kiara sa salamin ng bintana, pinalagutok ni Mark ang makina at mabilis na pinatakbo ang sasakyan palayo. Iniiwan ng usok at tilipik ng basang kalsada sa mukha ng babae. Naiwan si Kiara na mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang mamahaling wedding dress ay napuno ng putik at ang kanyang palamuti sa buhok ay nasira. Napaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang mga daliri ay nagbaon sa malamig at basang lupa ng kalsada. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Kiara ang tunay na kahulugan ng kawalan. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina, mga kamay na may mga pasma at sugat dahil sa masipag na pagtatrabaho upang bigyan siya ng masasarap na pagkain at magagandang damit. Ang mga kamay na yon na dati niyang ikinahiya sa harap ng ibang tao ay ang tanging mga kamay na kailanman ay hindi siya iniwan sa gitna ng bagyo. Humahagulgol siya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga sigaw ay kinakain ng tunog ng patak ng ulan at hangin. Sa dulo ng madilim na kalsada, may isang itim na kotse na nakatigil. Nakasindi ang dalawang malalaking ilaw nito na nagbibigay ng kaanting liwanag sa kinaroroonan ni Kiara, ngunit hindi lumalapit. Mula sa kabilang bahagi ng bangketa,
isang matandang lalaki na nakapayong ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Inilagay ng lalaki ang payong sa ibabaw ng ulo ni Kiara upang maprotektahan siya sa ulan. Nang iangat ni Kiara ang kanyang ulo, nakita niya si Mang Arturo, ang master chef ng hotel. Walang sinasabing anuman si Mang Arturo. Inabot lamang niya kay Kiara ang isang kulay kayumanging sobre na medyo nabasa ng ulan. Nang buksan ni Kiara ang sobre, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, nakita niya ang isang bus ticket patungo sa lumang bayan sa Bulacan, ang lugar kung saan ipinanganak at nagsimula ang kanyang ina, kasama ang isang maliit na susi. Kung gusto mong matutunang maging tao uli, Kiara, mahinang sabi ni Mang Arturo, sumakay ka sa bus na yan bago sumikat ang araw. Pagkatapos ng 5 oras na paglalakbay sa loob ng lumang bus, bumaba si Kiara sa isang tahimik at maalikabok na kalsada sa Bulacan. Malayo ito sa makikinang na ilaw ng Maynila. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang gate na gawa sa maitim na bakal. Sa itaas niyon, nakasulat ang mga kupas na letrang Salonga Textile Mill, ang unang paggawaan na itinayo ng kanyang ina 30 taon na ang nakalilipas. Nang buksan ni Kiara ang maliit na pintuan sa gilid ng gate gamit ang susi na ibinigay sa kanya, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang sinulid, langis ng makina at maalikabok na hangin. Nakatayo sa loob si Mang Arturo, nakasuot na ng simpleng apron at may hawak na isang tumpok ng mga lumang damit. Inilapag ni Mang Arturo ang damit sa isang kahoy na mesa. Hubarin mo na yung basang gown mo, Kiara. Dito sa pagawaan, walang prinsesa. Ang lahat ng tao rito ay kumakain batay sa pawis ng kanilang mga kamay. Kinuha ni Kiara ang simpleng koton na pangkaisipang damit at kumuha ng malalim na hininga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, itinapon niya ang kanyang panlabas na karangyaan at isinuot ang kasuotang karaniwang ginagamit ng mga mahihirap na manggagawa. Habang naglalakad si Kiara patungo sa barracks ng mga manggagawa, nagsimulang lumabas ang mga kababaihang nagtatrabaho sa pagawaan. Lahat sila ay tumigil sa paglalakad at tinitigan si Kiara mula ulo hanggang paa. Walang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang balita tungkol sa ginawa ni Kiara sa kanyang ina sa hotel sa Maynila ay mabilis na nakarating sa kanila. Iyan ba ang anak ni Madam Beatrice? Bulong ng isang matandang babaeng naghahabi. Ang lakas ng loob niyang pumunta rito pagkatapos niyang saktan at itakwil ang sarili niyang ina. Huwag niyo siyang kakausapin, dagdag ng isa pa. Hindi nararapat sa pagawaang ito ang isang taong walang utang na loob. Nagpatuloy sa paglalakad si Kiara. Nakayuko ang kanyang ulo habang dinaramdam ang malamig na tingin at pananahimik ng mga tao sa kanyang paligid. Ang bawat salita ng mga manggagawa ay parang dagok sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang nararapat sa kanya ang bawat pait na yon. Pagdating sa kanyang maliit na silid sa barracks, tinitigan ni Kiara ang paligid. May isang makitid na papag na kahoy, isang lumang electric fan, at isang maliit na bintanang nakatapat sa bodega. Umupo si Kiara sa gilid ng papag. Sa gitna ng labis na pagod at kalungkutan, inayos niya ang kanyang unan. Sa ilalim niyon, nakaramdam ang kanyang kamay ng isang matigas na bagay. Nang hilahin niya yon, nakita niya ang isang maliit at kupas na larawan. Larawan yon ng kanyang ina noong bata pa si Kiara. Nakangiti si Beatrice abang karga-karga si Kiara sa harap ng mismong pagawaang ito. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling pangungusap sa pamilyar na sulat kamay. Ang paggawaang ito ay itinayo gamit ang pagmamahal para sa aking anak na si Kiara. Napahawak si Kiara sa kanyang dibdib at napaidkasa sa pag-iyak. Isiniksik niya ang larawan sa kanyang dibdib habang umuuga ang kanyang mga balikat sa matinding pighati. Sino ang naglagay ng larawang yon sa ilalim ng unan bago siya dumating? Alam ba ng kanyang ina na pupunta siya rito? Hindi pa man nakapapahinga ng maayos si Kiara, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng bell ng paggawaan mula sa tor ng gusali, na nagpapahiwatig na 4:00 na ng umaga. Mula sa labas ng kanyang pinto, narinig ni Kiara ang maautoridad na boses ni Mang Arturo. "Gising na, Kiara! Oras na para magtrabaho!"
Sa loob ng maalikabok na silid ng pagawaan, nakatayo si Kiara sa tapat ng isang lumang makinang pangkamay na gawa sa mabigat na bakal. Ang kanyang malalambot at makahinis na mga daliring dating nasasanay lamang sa paghawak ng mga mamahaling cellphone at credit card, ay nanginginig habang hinahawakan ang matigas na kahoy na shuttle ng habihan. Sa bawat paghila niya sa sinulid, ang magaspang nagawa sa pinya at bulak ay gumagupit sa kanyang balat. Paglipas ng ilang oras, nagsimulang pumaltos ang kanyang mga daliri. Pumatak ang unang patak ng dugo sa puting sinulid na kanyang hinahabi. Sa kabilang gilid ng silid, nagtatawanan ang dalawang babaeng manggagawa habang pinapanood ang nanginginig na mga kamay ni Kiara. Tingnan mo ang dating alta, bulong ng isa. Akala niya madali ang magtrabaho rito. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal yung pagiging maarte niya. Baka mamayang hapon lang tumakbo na yan pabalik sa Maynila. Maanghang nga dagdag ng isa pa. Hindi sumagot si Kiara. Kahit kumukutkot sa sakit ang kanyang mga daliri at nahihilo siya sa amoy ng langis ng makina, ipinagpatuloy niya ang paghila sa kahoy. Sa tuwing mararamdaman niya ang sakit, naalala niya ang mukha ng kanyang ina noong gabi ng kasal. Ang sakit na ibinigay niya sa puso ng kanyang ina ay higit na mas matindi kaysa sa anumang sugat sa kanyang mga daliri. Nang mag-2:00 ng tanghali, lumapit si Mang Arturo sa kanya. May hawak itong maliit na botel, yan ang langis ng niyog at malinis na basahan. Walang sinabing anuman ang matanda. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Kiara at maingat na inilagay ang langis sa mga sugat nito. Kung masakit, Kiara, tandaan mo, ang bawat sugat ay nagpapatigas sa balat. Mahinang sabi ni Mang Arturo. At ang matigas na balat ang magtatanggol sa iyo sa hinaharap. Salamat po, Mang Arturo. Mahinang tugon ni Kiara, habang pinipigilan ang kanyang luha. Samantalo, sa isang mataas na gusali sa Maynala, nakatutok ang mga mata ni Beatrice sa screen ng kanyang computer. Nakikita niya sa pamamagitan ng nakatagong CCTV camera ang bawat paggalaw ni Kiara. Ang dumi sa mukha ng kanyang anak, ang dugong nasa sinulid, at ang pagtitiis nito sa kabila ng panunuya ng iba. Pumatak ang luha sa pisingi ni Beatrice habang hinahawakan ang screen kung saan naroon ang muka ni Kiara. Gustuhin man niyang takbuhin at yakapin ang anak, alam niyang kung hindi matututo si Kiara ngayong araw, magiging tuntungan lamang ito ng mga masasamang tao habang buhay. Dumating ang gabi. Isa-isang pinatay ng mga manggagawa ang kanilang mga ilaw at umuwi sa kanilang pamilya. Ngunit nanatili si Kiara sa tapat ng kanyang habihan. Binalat niya ng lumang basahan ang kanyang mga daliri at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho upang matapos ang kanyang araw-araw na kota. Nang maghating gabi, latapos ni Kiara ang unang puyos ng kulay rosas na tela. Nang ilabas niya iyon mula sa makina, nakita niya ang maliit na patak ng kanyang sariling dugo na kumalat sa gitna ng magandang habe. Napaupo si Kiara sa sahig habang hawak ang rosas na tela. Yumatok siya at inilagay ang tela sa kanyang mukha, humahagulgol sa gitna ng tahimik na pagawaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakalika siya ng isang bagay gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Habang umiiyak si Kiara, pumasok ang clerk ng pagawaan upang mag-iwan ng talaan. Kiara, sabi nito, dumating na naman ang bagong supply ng mga pagkain at gamot para sa mga pamilya ng manggagawa. Sinabi ng distributor na sa pangalan mo raw nakatala ang donasyon. Nagtataka si Kiara. Wala siyang pera. Sino ang gumagamit ng pangalan niya para magbigay ng donasyon sa mga manggagawa? Bago pa man niya maiisip ang sagot, biglang gumawa ng matinding tunog ng nasirang bakal ang pangunahing makina ng pagawaan sa kabilang silid, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw. Ang pangunahing makina na maghahabi ng malaking delivery para sa susunod na araw ay tuluyang nasira. Sa gitna ng kadiliman at malakas na buhos ng ulan ng bagyo, nanginginig ang mga bintana ng pagawaan habang sinusubukan ni Kiara at ni Mang Arturo na ayusin ang nasirang makina gamit ang ilawan. Isang madilim na anino ang pumasok sa gilid ng bodega ng mga tela. Si Mark. Nakasombrero ito at may hawak na isang galon ng gasolina at posporo. Sino yan? Sigaw ni Kiara habang itinataas ang kanyang lampara. Nang makilala niya si Mark,
Napahakbang ng pabalik ang lalaki, ngunit mabilis din itong umisi ng may kasamaan. Ikaw pala, Kiara, galit na sabi ni Mark. Dahil sa pamilya nyo, bankrupt na kami. Haharapin ng mami ko ang kulungan kapag hindi kami nakakuha ng pera. Sunog lang sa bodygang ito ang makakapagligtas sa amin sa insurance claim. Pumagit na si Kiara sa harap ni Mark at sa mga mamahaling rolyo ng tela. Wala na ang dating matatakoting Kiara na sumusunod lamang sa utos ng lalaki. Huwag mong subukang hawakan ang alinmang tela rito, Mark. Malakas na sigaw ni Kiara. Ang kanyang boses ay nanginhibabaw sa ingay ng hangin at ulan. Ang paggawaang ito ay itinayo sa dugo at pawis ng ina ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Itinulak ni Mark si Kiara sa sahig at sinimulang ibuhos ang gasolina sa mga rolyo ng fabric. Ngunit sa kabila ng sakit sa kanyang mga sugatang daliri, mabilis na tumayo si Kiara. Yumatok siya at binalot na kanyang sariling katawan ang pinakamalaking rolyo ng tela habang pilit na inaagaw ang bote ng gasolina. Akin na yan! Sigaw ni Kiara habang nakikipagbuno kay Mark. Bitiwan mo ako, baliw! Sigaw ni Mark sabay tulak kay Kiara sa putikan sa labas ng pinto. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang gate ng paggawaan. Pumasok si Mang Arturo kasama ang 10 lalaki at babaeng manggagawa na may hawak na mga kahoy at pala. Nang makita nila ang ginagawa ni Mark at ang pagtatanggol ni Kiara sa kanilang pinaghirapan, mabilis nilang pinalibutan ang lalaki. Subukan mong sindihan yan at hindi ka makalabas ng buhay rito. Sigaw ng isang matandang manggagawa na dating nagmamasid lang kay Kiara. Nabitawan ni Mark ang pusporo sa matinding takot nang makita ang galit ng buong komunidad. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palayo sa gitna ng kadiliman at buhos ng ulan. Naiwan si Kiara sa putikan, basang-basa at nakayakap sa rolyo ng tela upang hindi ito mabasa ng ulan. Lumapit ang mga babaeng manggagawa, ang mga babaeng dating nanunuyo sa kanya. Inalalayan nila si Kiara na tumayo, pinunasan ng putik sa kanyang mukha gamit ang kanilang sariling mga panyo. Salamat, Kiara, may nang sabi ng matandang manggagawa. Iniligtas mo ang trabaho naming lahat. Pumunta sila sa ilalim ng maliit na bubong ng bodega. Kumuha si Mang Arturo ng isang mainit na pandesal mula sa kanyang bag. Hinati ito sa gitna at ibinigay ang kalahati kay Kiara. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumain si Kiara kasama ang mga manggagawa. Nararamdaman ang tunay na init ng pakikipagkapwa. Habang nagpapahinga sila, napansin ni Mang Arturo ang mga natapon na papel sa opisina na ginulo ni Mark bago pumasok sa bodega. Naghahanap siya ng lumang titulo ng lupa, bulong ni Mang Arturo. May lihim na hindi mo pa alam tungkol sa lupang ito, Kiara. Bago pa man makapagtanong si Kiara, mabilis na tumakbo ang tagapamahala ng telepo mula sa pangunahing opisina. Kiara! May tumawag mula sa Maynila! Hingala sigaw ng lalaki. Ang mama mo, si Madam Beatriz! Isinugod sa intensive care unit, inatake siya sa puso! Nabitawan ni Kiara ang kalahati ng pandesal sa kanyang kamay. Ang amoy ng ulan sa kanyang paligid ay biglang napalitan ng malamig na takot sa kanyang kaluluwa. Dinala ng natitirang kaunting pera mula sa kanyang unang sahod, sumakay si Kiara sa pinakamabilis na bus patungong Maynila. Ang kanyang simpleng damit ay may dumi pa ng putik mula sa bodega, at ang kanyang mga daliri ay binalot ng mga lumang plaster. Sa buong biyahe, ang kanyang mga kamay ay nakatitig sa bintana, habang nanalangin na sana ay mabigyan pa siya ng panahon ng may kapal. Pagdating sa sikat na ospital sa Maynila, mabilis na tumakbo si Kiara sa pasilyo ng intensive care unit. Sa dulo ng tahimik at malamig na pasilyo, nahanap niya ang silid kung saan nakahiga ang kanyang ina. Huminto si Kiara sa tapat ng pinto, ang gawa sa salamin. Sa loob, nakikita niya si Beatriz na nakapikit ang mga mata, napapalibutan ng mga kumikislap na aparato at mga tubong nakakabit sa kanyang braso. Ang mukha ng kanyang ina, ang mukhang dating puno ng buhay at lakas, ay namumutla at tila napakapayat. Lumabas ang doktor mula sa silid at nakita ang nanginginig na babae sa labas ng pinto. Kayo po ba ang pamilya ni Madam Beatriz? Mahinang tanong ng doktor. Nodded si Kiara habang lumuluha. Ako po...
Ako po ang anak niya. Kamusta po ang nanay ko? Huminga ng malalim ang doktor. Stable na ang kanyang lagay ngayon, ngunit napakahina ng kanyang puso. Ang matinding stress at emosyonal na pighati sa mga nakalipas na araw ang naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Inilagay natin siya sa strict rest. Bawal siyang mag-alala o makaranas ng anumang matinding emosyon dahil kapag nangyari yan uli, baka hindi na kayanin ng puso niya. Napatakip si Kiara sa kanyang bibig upang pigilin ang kanyang paghagulgol. Naalala niya ang malamig na utos ng kanyang ina noong gabi ng kasal. Mula ngayong gabi, wala ka ng ina. Nare-realize ni Kiara na kapag pumasok siya sa silid at nakita siya ng kanyang ina, baka magdulot lamang ito ng galit at stress na lalong magpapalala sa sakit ng puso ni Beatriz. Ang pagpapakita niya sa ina para sa sarili niyang kagustuhan ay isang makasariling hakbang. Hindi na po ako papasok, Doc. Mahinang pakiusap ni Kiara habang pinupunasan ang kanyang luha. Pakiusap ho, huwag niyo na ring sabihin na pumunta ako rito. Dahan-dahang lumapit si Kiara sa salamin ng pinto. Inilapat niya ang kanyang mukha sa malamig na salamin, eksaktong sa tapat ng mukha ng kanyang inang nakahiga sa loob. Hinalikan niya ang salamin ng may kasamang dalangin at buong pusong pagmamahal, bago siya dahan-dahang tumalikod. Bago siya umalis, kinuha ni Kiara mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na puting panyo. Isang panyo na ginawa at binordahan niya ng maliit na sampaguita gamit ang sarili niyang mga sugatang daliri sa paggawaan. Inilagay niya ang panyo sa mesang nasa tabi ng pinto. Habang naglalakad palayo si Kiara sa pasilyo, nakasalubong niya ang pampamilyang abogado ng pamilya Salonga. Hawak ng abogado ang isang maitim na folder na may nakatatak na mga letrang huling habilin at testamento. Tiningnan ng abogado si Kiara ng may halong awa at lungkot, ngunit hindi ito nagsalita at pumasok sa silid. Pagkalipas ng 2 oras, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Beatriz. Ang unang bagay na nakita niya sa katabing mesa ay ang maliit na panyong may bordang sampagita. Kinuha ni Beatriz ang panyo gamit ang kanyang nanginginig na kamay at itinapat ito sa kanyang ilong. Sa kabila ng amoy ng gamot sa ospital, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sweat, langis ng makina at sinulid mula sa kanyang anak. Pumatak ang isang luha sa mata ni Beatriz habang isinisiksik ang panyo sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang hininga ng kanyang anak sa bawat tahi niyon. Pagkababa ng boss mula sa Maynila, hindi na nagpahinga pa si Kiara. Diretsong pumasok siya sa tahimik na silid ng paggawaan. Sa harap ng kanyang lumang habihan, inilabas niya ang pinakamagandang gulong ng kulay gintong sinulid at pinyang tela. Dahil nakita ng mga matatandang manggagawa ang kanyang tapat na pagsusumikap at ang pagpunta niya sa ospital, lumapit ang pinakamatandang bordadera na si Nanay Rosa. Kinuha nito ang maliit na karayo o mula sa nanginginig na daliri ni Kiara. Kung gusto mong gumawa ng isang damit na may kaluluwa, Kiara, mahinang sabi ni Nanay Rosa, huwag mo lang gamitin ang iyong mga mata at kamay. Gamitin mo ang bawat sakit at pagmamahal na meron ka sa iyong dibdib. Tinuruan siya ng mga matatandang babae ng mga pambihirang teknik sa pagbuburda. Mga teknik na dating itinuro ni Beatriz sa kanila 30 taon na ang nakalilipas. Araw at gabi, sa ilalim ng maliit na ilaw ng lampara, hindi pumatak ang pahinga kay Kiara. Sa bawat tusok ng karayom sa puting tela, inaalay niya ang isang dalangin at paghingi ng tawad para sa kanyang ina. Unang tahi para sa mga araw na inalagaan siya nito nung siya ay may sakit. Ikalawang tahi para sa mga sakripisyo nito upang makapag-aral siya. At ang libu-libong iba pang tahi ay para sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng kanyang ina nung gabi ng kanyang kasal. Habang nagtatrabaho si Kiara, dumating ang balita mula sa Maynila. Nakarating sa pagawaan ang hatol ng korte para sa pamilya ni Mark. Nahuli ng mga awtoridad sina Doña Consuelo at Mark matapos patunayan ng CCTV at ng mga saksi ang kanilang fraud, pagnanakaw at pagtatangkang pagsunog sa bodega ng Salonga Textile. Ang kanilang ari-arian ay tuluyang nasekwester ng bangko at pareho silang naharap sa matagal na pagkakakulong.
Paglipas ng 3 linggo ng walang patid na pagtatrabaho, natapos ni Kiara ang isang pambihirang barot saya. Ang tela nito ay kumikinang tulad ng ginto sa ilalim ng liwanag, at ang mga embroidered na bulaklak ay tila may sariling buhay. Sa kanang manggas ng damit, sa eksaktong lugar kung saan inilagay ni Beatrice ang sampaguita brooch noong gabi ng kasal, naglagay si Kiara ng isang napakaliit ngunit napakagandang borda ng sampaguita. Iyon ang kanyang lihim na lagda ng pagbabagong loob. Samantala, inanunsyo ng Salonga Group of Companies ang gaganaping ika-60 kaarawan ng kumpanya sa Grand Ballroom ng Salonga Majestic Hotel. Isang espesyal na auction ng mga pambihirang gawang kamay na barot saya ang gaganapin para sa charity. Lihim na inilagay ni Kiara ang kanyang natapos na damit sa kahon ng delivery patungong Maynila. Wala siyang inilagay na pangalan sa tag. Ang nakasulat lamang ay, gawa ng isang anak na naghahangad ng kapatawaran. Nang makarating ang kahon sa opisina ng kumpanya sa Maynila, tinitigan ng head curator ang damit ng may matinding pagkamanga. Sino ang gumawa nito? Tanong ng curator. Ito ang pinakamagandang tahi na nakita ko matapos ang gawa ni Madam Beatrice. Dumating ang gabi ng marangya, yang kaarawan ng kumpanya. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nakatayo si Beatrice sa likod ng entablado, nakasuot ng simpleng itim na damit. Hawak niya ang kanyang panyo habang pinapanood ang mga bisitang pumapasok sa bulwagan. Habang naghahanda si Beatrice na umakyat sa entablado upang magsalita sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pagkakasakit, pumasok si Mang Arturo sa backstage at inilabas mula sa kahon ang pambihirang barot saya. Nang makita ni Beatrice ang kulay gintong tela at ang maliit na bordang sampagita sa kanang manggas, biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kumikinang na Grand Ballroom ng Salonga Majestic Hotel, nakatayo si Beatrice Salonga sa tapat ng mikropono. Sa kabila ng kanyang simpleng itim na damit at ang pamumutla ng kanyang mukha dahil sa sakit sa puso, ang kanyang tindig ay puno pa rin ng napakalakas na dignidad. Sa kanyang paligid, ang mga pinakamayayaman at pinakamahahalagang tao sa lipunan ay nakikinig ng may matinding paggalang. Ang Salonga Enterprise ay hindi itinayo sa ginto o sa pilak. Ang malamig at malalim na boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Itinayo ito sa bawat patak ng pawis at damdamin ng ating mga manggagawa sa Bulacan. Dumating ang pinakaabang-abang na bahagi ng gabi. Ang auction ng mga pambihirang gawang kamay na damit. Nang alisin ng mga guwardiya ang kulay pulang tela sa ibabaw ng pangunahing mannequin, isang kolektibong buntong hininga ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang barot saya na ginawa ni Kiara ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang gintong sinulid at ang napakapino at buhay na burda ng sampagwita sa kanang manggas ay parang isang maalab na panalangin na ginawang tela. Inagaw ni Mang Arturo ang mikropono mula sa tagapagsalita. Ang damit na ito ay walang pangalan sa auction, pahayag ni Mang Arturo. Ngunit meron kaming maikling footage mula sa lumang pagawaan sa Bulacan upang ipakita sa inyo kung paano ito ginawa. Mabilis na nagbukas ang malaking LED screen sa likod ni Beatrice. Sa screen, napanood ng buong bulwagan ang isang maikling video. Naroon si Kiara, nakasuot ng pangkaisipang damit ng ordinaryong manggagawa. Nakaupo sa harap ng lumang habihan sa gitna ng madilim na gabi. Malinaw na nakita ng lahat ang kanyang mga sugatang daliri na binalot ng mga lumang plaster, ang kanyang dumi sa mukha, at ang mga luhang pumatak sa tela habang maingat niyang itinutusok ang karayom sa bawat tahi. Nang matapos ang video, tahimik na bumukas ang malaking pinto sa dulo ng Grand Ballroom. Doon nakatayo si Kiara. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, wala ang mamahaling makeup. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit ng manggagawa mula sa Bulacan. Nakatitig siya sa kaning ina sa entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, kapakumbabaan at dalisay na pagmamahal. Hindi siya pumunta rito upang humingi ng kayamanan o ibalik ang kanyang marangyang buhay. Pumunta siya upang harapin ang kanyang ina ng may malinis na kaluluwa. Tumigil ang lahat ng tao sa paghinga. Ang katahimikan sa buong Grand Ballroom ay naging napakalalim na tanging ang tunay na tibok ng puso ng mga tao ang naririnig.
Dahan-dahang bumaba si Beatriz mula sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa malamig na marbol na sahig ay parang may kasamang mabigat na pintig ng panahon. Naglakad ang reyna patungo sa dulo ng silid kung saan nakatayo ang kanyang anak. Nang makarating si Beatriz sa tapat ni Kiara, napaluhod si Kiara sa malamig na sahig. Sa harap ng daan-daang bisita, pinuno ng estado at mga negosyante, iniyukan ni Kiara ang kanyang ulo hanggang sa sumayad ito sa sapatos ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kanang kamay ni Beatriz at inilapat ito sa kanyang no, isog buong puso at napakalalim na pagmamano. Nay. Ang humahagulgol na boses ni Kiara ay narinig sa buong silid. Hindi ako pumunta rito para maging anak mo uli sa mata ng mundo. Pumunta ako rito para sabihing patawarin mo ako at para ibalik sa'yo ang dangga na inalis ko noong gabing yon. Sa gilid ng entablado, nakatayo ang abogado ng pamilya Salonga. Hawak pa rin ito ang maitim na folder na may nakatatak na huling habilin at testamento. Inilabas ng abogado ang sulat at inihanda ito para sa huling pagbasa. Nakatitig si Beatriz si kanyang anak na nakaluhod at lumuluha sa kanyang paanan. Dahan-dahang itinaas ni Beatriz ang kanyang kamay sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagitan ng matinding sakit ng nakaraan at ang pag-apaw ng pagmamahal ng isang ina. Sa gitna ng nakatutok na mga mata ng buong mundo, inilagay ni Beatriz ang kanyang nanginginig na palad sa no ni Kiara. Sa loob ng napakahabang sandali, ang lamig ng marbol na sahig ay napalitan ng init ng basbas ng isang ina. Pagpalain ka ng Diyos, anak ko. Ang nanginginig. Lunit napakalambing na boses ni Beatriz ay dumaan sa katahimikan ng bulwagan. Lalong humahagulgol si Kiara. Ang kanyang mga balikat ay umuuga habang hawak-hawak niya ang mga daliri ng ina na dating may mga sugat dahil sa pagtatrabaho para sa kanya. Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa bawat salita, sa bawat sampal, at sa bawat sakit na naibigay ko sa'yo. Hikbi ni Kiara. Hindi ako nararapat na maging anak mo, Nay. Masyado akong naging bulag sa pera at sa maling karangyaan. Inabot ni Beatriz ang magkabilang balikat ni Kiara at dahan-dahan siyang itinayo mula sa sahig. Tinitigan ng matanda ang mukha ng anak. Ang mukhang wala nang natitirang dumi ng karangyaan, kundi dalisay na kapakumbabaan. Isiniksik ni Beatriz ang anak sa kanyang dibdib at niyakap ito ng napakahigpit. Isag yakap na matagal nang inipon mula nung gabi ng kasal. Hindi kita pinalayas para sirain ka, Kiara. Bulong ni Beatriz habang umaagos ang kanyang sariling mga luha sa balikat ng anak. Pinalayas kita dahil kung pinalampas ko ang ginawa mo, tuluyan ka ng lalamunin ng kadiliman. Kailangan mong maramdaman ang lamig ng lupa upang matutunan mong pahalagahan ng init ng tahanan. Ipinatong ni Kiara ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kaligtasan at kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang ginto sa mundo. Kinuha ni Beatriz mula sa kanyang bulsa ang pamilyar na maliit na brooch na gawa sa pilak at sampagita. Ang brooch na tinapakan noong gabi ng kasal, ngunit pinalitan na ngayon ng bagong ilaw. Inilagay ito ni Beatriz sa dibdib ng simpleng damit ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi yun itinapon ni Kiara. Hawak-hawak niya yon ng may matinding pagpapahalaga at pagmamahal. Humarap si Beatriz sa buong lupo ng mga negosyante at bisita. Mula ngayong gabi, pahayag ni Beatriz habang hawak ang kamay ng anak. Ang aking anak na si Kiara ang mamumuno sa Salonga Textile Division bilang bagong operations manager. Hindi dahil siya ay anak ko, kundi dahil napatunayan niya sa pamamagitan ng sarili niyang dugo at pawis na marunong siya maglingkod sa ating mga manggagawa. Nagsimulang pumalakpak ang buong bulwagan. Ang mga bisitang dating tumawa kay Beatriz ay napayuko sa matinding paghanga sa lakas ng pagmamahal ng isang ina at sa pagbabago ng kanyang anak. Sa loob ng isang madilim na silid sa kulungan ng Maynila, nakatitig si Mark at Doña Consuelo sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Nakikita nila ang marangyang yakapan ng ina at anak habang ipinagdiriwang ng buong lipunan ang tagumpay ng Salonga Enterprise. Naisip nila ang kanilang sariling kasakiman
na nagdala sa kanila sa likod ng mga rehas na bakal. Naglakad sina Beatriz at Kiara palabas ng hotel, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sumakay sila sa lumang sasakyan ng pamilya at naglakbay patungo sa lumang tahanan ng pamilya Salonga sa probinsya. Nang makarating sila sa tapat ng pintuan ng lumang bahay na matagal nang nakasara at nababalot ng kadiliman, inilabas ni Beatriz ang susi at dahan-dahang pinalagutok ang lumang trangka ng pinto. Nang buksan ang lumang pinto, pumasok ang liwanag ng maagang umaga sa loob ng tahanan ng pamilya Salonga. Ang amoy ng lumang kahoy at mga nakatagong alaala ay sumalubong kina Beatriz at Kiara. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi nag-order ng mamahaling pagkain sa hotel si Kiara. Sa halip, tumayo siya sa tapat ng lumang kalan sa kusina. Maingat na hinahalo ang tsokolate at malagkit na bigas para sa mainit na tsamporado. Habang kumukulo ang tsamporado at dahan-dahang umaaso ang kusina, umupo si Kiara sa sahig sa tapat ng silya ng kanyang ina. Kinuha niya ang maliit na nail cutter at maingat na ginupit ang mga kuko sa paa ni Beatriz. Isang bagay na dating ginagawa ni Beatriz para sa kanya noong bata pa siya. "Nay," mahinang sabi ni Kiara habang nakatingin sa mga paa ng ina. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Ngumiti si Beatriz at hinaplos ang buhok ng anak. Ang ina Kiara ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang anak. Naghihintay lang siya sa tamang panahon ng pagbabalik. Pagdating sa paggawaan sa Bulacan, hindi dumatak si Kiara bilang isang mataas na punong tagapamahala. Nakasuot pa rin siya ng simpleng kasuotan habang kasama ang mga manggagawa sa silid kainan. Inilabas ni Kiara ang kanyang unang sahod bilang operations manager. Hindi niya ginastos yon sa mga mamahaling bag o damit. Sa halip, ginamit niya ang malaking bahagi niyon upang bumili ng mga sako ng bigas, gamot at mga kagamitan sa pag-aaral para sa mga anak ng mga manggagawa. "Para sa inyong lahat ito," pahayag ni Kiara sa harap ng mga kababaihan sa paggawaan. "Dahil sa inyo, natutunan ko ang tunay na kahalagahan ng buhay at ng pagtatrabaho." Lumapit ang matandang burdagi na si Nanay Rosa at niyakap si Kiara. "Dati, nakikita namin sa iyo ang isang prinsesang takot sa dumi. Ngayon, nakikita na namin sa iyo ang puso ng iyong ina." Nang hapong yon, naglakad sina Beatriz at Kiara sa palengke ng bayan. Ang mga taong dating nagsitsi, mistungkol sa kanila, ay nagpapakita na ngayon ng matinding paggalang. Naramdaman ni Kiara ang tunay na kaligayahan ng pagiging bahagi ng isang komunidad na nagmamahalan. Pagdating sa bahay, pumasok ang mailman at nag-iwan ng isang liham sa mesa. Nakalagay sa sobre ang tatak ng pambansang bilangguan sa Maynila, isang sulat na galing kay Mark na humihingi ng tulong at pakiusap, lapyudahan sila ng kanyang mommy. Tinitigan ni Kiara ang sobre sa loob ng ilang segundo. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala na ring panghihinayang. Malamig at tahimik na kinuha ni Kiara ang sobre. Naglakad patungo sa kalan sa kusina at itinapon ito ng diretso sa nag-aalab na apoy. Pinanood niya kung paano kinain ng apoy ang mga sulat kamay ng kanyang nakaraan hanggang sa maging abo ang mga ito. Humarap siya sa kanyang ina ng may malinis at payapang ngiti, handa na para sa panibagong bukas. Sa gitna ng malawak na bakuran ng bagong gusali sa Bulacan, nagtipon ang daan-daang kababaihan, mga pamilya ng manggagawa at mga opisyal ng bayan. Nakatayo sa entablado si Kiara sa tapat ng mikropono upang opisyal na ilunsad ang Beatriz and Kiara Salonga Foundation, isang institusyong magbibigay ng libreng pagsasanay sa paghahabi, pangkabuhayan at proteksyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. "Dati?" Ang malinaw na boses ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa hangin. "Akala ko, ang halaga ng tao ay nakikita sa brand ng kanyang damit, sa presyo ng kanyang sasakyan at sa taas ng kanyang status sa lipunan. Maling-mali ako. Ang tunay na dignidad ay hindi nabibili ng salapi. Ito ay itinatanim sa bawat patak ng pawis sa tapat na pagtatrabaho at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating pamilya." Sa unang hanay ng mga upuan sa ibaba ng entablado, nakaupo si Beatriz.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng lungkot ay liwanag na ngayon ng matinding pagmamalaki. Habang nakikinig siya sa kanyang anak, hawak niya sa kanyang kandungan ang maliit na panyong may burdang sampagwita. Naalala niya ang araw na isinilang niya si Kiara at ang mga gabi na nanalangin siya na sana ay lumaki mabuting tao ang kanyang anak. Ngayong araw, nakikita na niya ang katuparan ng kanyang mga panalangin. Pagkatapos ng talumpati, lumapit kay Kiara ang isang matangkad at simpleng lalaki na nakasuot ng maayos na polo shirt. Si Mateo, ang lumaking architect mula sa probinsya na nagdisenyo ng gusali ng foundation nang walang hinihinging anumang bayad. Magandang araw, Kiara. Nakangiting bati ni Mateo habang inilalabas ang mga plano ng susunod na silid sanayan. Inihanda ko na ang disenyo ng bagong weaving workshop para sa mga ina. Gusto kong makasigurado na mag-inhawa at ligtas ang pwesto ng bawat habihan. Tumingin si Kiara sa mga mata ni Mateo. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matinding pagtataksil ng kanyang nakaraan, nakakita si Kiara ng isang lalaking may dalisay na layunin. Isang lalaking hindi nakatitig sa kanyang kayamanan o pangalan, kundi sa kanyang sipag at puso. Lumapit si Beatrice sa dalawa. Hawak ng matanda ang isang munting punla ng punong sampagita. "Halika, Kiara," tawag ni Beatrice habang nakatingin sa maliit na hukay sa gitna ng bakuran. "Itanim natin ito ng magkasama." Lumuhod ang ina at ang anak sa basang lupa. Magkasama nilang itinanim ang punla ng sampagwita at dahan-dahang tinakpan ng tabon ang mga ugat niyon. Ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay dinala ng hangin na parang nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong buhay. Tumingin si Beatrice sa kanyang anak at kay Mateo na nagtutulungan sa pagdidilig ng itinanim na puno. Isang tahimik na ngiti ng pasasalamat ang gumapang sa mga labi ng ina. Alam niyang kapag dumating man ang araw na kailangan ninyang pumaroon sa kabilang buhay, hindi na maiiwang mag-isa at bulag ang kanyang anak. Nagsimulang magkabit ng mga makukulay na banderitas ang mga manggagawa sa kalsada ng paggawaan bilang paghahanda sa taunang piyesta ng bayan sa susunod na araw. Ang piyesta kung saan magsasama-sama ang buong komunidad upang ipagdiwang ang pagmamahal, pamilya at kapatawaran. Sa maagang liwanag ng umaga, bago magsimula ang piyesta ng bayan, naglakad sina Beatrice at Kiara patungo sa tahimik na sementeryo sa ibabaw ng burol. Nakatayo roon ang isang simpleng nicho na gawa sa puting bato, ang libingan ng ama ni Kiara. Inilagay ni Kiara ang isang tumpok ng mga sariwang bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng nicho. "Papa?" mahinang sabi ni Kiara habang lumuluha ang kanyang mga mata. "Patawarin mo ako sa matagal na pagkakabulag ko sa maling kislap ng mundo. Ngunit huwag ka nang mag-alala, natutunan ko na ang aral ng buhay na itinuro ninyo ni nanay. Protektahan at mamahalin ko si nanay hanggat ako ay nabubuhay." Inakbayan ni Beatrice ang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang nakatitig sa libingan ng kanyang namayapang kabiyak. Sa plaza ng bayan, pinalakpakan ng buong komunidad si Beatrice at Kiara, habang iginagawad sa kanila ang parangal bilang mga natatanging mamamayan ng Bulacan. Ang mga kumpanya at organisasyon sa buong bansa ay dumarating na ngayon upang bumili ng mga gawang kamay na tela ng Salonga Textile Mill na naging simbolo ng tunay na kalidad at katapatan. Nakarating din ang huling balita tungkol sa pamilya ni Mark. Matapos ang matagal na paglilitis sa korte, pumasok na sina Mark at Doña Consuelo sa bilangguan para sa kanilang mga krimen. Ang pangarap nilang buhay mabilis at madaling kayamanan ay tuluyang naglaho. Iniiwan sila sa likod ng mga malamig na rehas upang pagbayaran ang kanilang kasakiman. Wala nang galit sa puso ni Kiara para sa kanila. Ang natira na lamang ay ang malalim na awa sa mga taong ipinagpalit ang kanilang kaluluwa para sa pera. Nang mag-agawang dilim at ang liwanag, umupo sina Beatrice at Kiara sa sahig ng beranda ng kanilang lumang bahay. Sa harap nila, ang kalangitan ay napuno ng kulay rosas at gintong liwanag ng lumulubog na araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng namumukadkad na sampagwita mula sa bakuran. "Nay," mahinang tanong ni Kiara habang nakatitig sa horizon. "Bakit hindi mo ako tuluyang itinapon noon gabing yon? Kung iba sigurong ina ang ginawan ko ng ganoon, baka ipinamukha na niya sa akin ang buong buhay ko."
Inabot ni Beatrice ang ulo ni Kiara at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang kandungan. Nagsimulang haplos-haplusin ang kanyang mga matitigas at may pasmang daliri ang buhok ng kanyang anak. Dahil ang tunay na ginto, Kiara, ang malamig at napakalambing na boses ni Beatrice ay parang musika sa gabi. Ay hindi matatagpuan sa ilalim ng lupa o sa mga pader ng bangko. Ang tunay na ginto ay ang kaluluwa ng taong marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali at magbago. Ikaw ang pinakamalaking kayamanan ko, anak, at ang isang ina ay hindi kailanman nagtatapon ng kanyang tunay na kayamanan. Ipinikit ni Kiara ang kanyang mga mata habang nakahiga sa kandungan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang init ng mga kamay ni Beatrice sa kanyang mukha. Mga kamay na nagtahi ng kanyang damit, nagpakain sa kanya noong bata pa siya, at nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Nagsimimulang umawit si Beatrice ng isang lumang oyayi, isang kantang pambata na itinutulog sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang. Ang himig ng awitin ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi, na parang nagpapahiwatig na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang tahimik na gabi ng kapayapaan ay dumating na sa wakas. Pinanood ng mga bituin sa kalangitan ang dalawang magkayakap na kaluluwa, habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nagbalot sa tahimik at masayang tahanan ng pamilya Salonga. Paglipas ng 5 taon, ang maliit na punla ng sampagwita na itinanim ni na Beatrice at Kiara sa bakuran ng foundation ay naging isang malagong puno na ngayon. Ang mga puting bulaklak nito ay patuloy na nagbibigay ng mabangong halimuyak sa buong komunidad ng Bulacan na parang isang walang katapusang basbas sa bawat taong pumapasok sa pagawaan. Sa ilalim ng malaking puno ng sampagwita, nakaupo si Beatrice habang hawak ang maliliit na kamay ng isang 5 taong gulang na batang babae. Ang kanyang apong si Munting Bea, ang anak ni Kiara at ng kanyang kabiyak na si Mateo. Maingat na tinuturuan ng matanda ang bata kung paano humawak ng makulay na sinulid. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakatitig si Kiara sa kanyang ina at anak. Nakasuot siya ng simpleng barat saya na may burdang sampagwita sa kanang manggas. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mateo, nakatingin sa kanya ng may matinding pagmamahal at paggalang. Napangiti si Kiara habang inaayos ang kanyang mga papel sa mesa. Sa nakalipas na 5 taon, ang Salonga Textile Mill at Foundation ay naging pinakamalaking simbolo ng katapatan at pagtulon sa mga kababaihan sa buong bansa. Ngunit higit sa anumang tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking kayamanan na natagpuan ni Kiara ay ang ganap na kapay-apaan sa kanyang puso. Nahanap na ba ang kapatawaran? Opo, ang kapatawaran ay hindi lamang isang salita na binibikas ng labi. Ito ay isang tulay na ginawa ng kanyang ina gamit ang matinding pagmamahal upang maibalik ang isang basag na kaluluwa sa tamang landas. At sa bawat araw na lumilipas, ang kapatawarang yon ay patuloy na nagbubunga ng pag-asa. Nahanap na ba ang kapayapaan? Opo. Ang kapayapaan ay wala sa mga mamahaling hotel, sa mga kumikinang na alahas, o sa papuri ng mga taong panlabas lamang ang tinitingnan. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa tahanan kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamahala ng walang pagkukunyari, nagtatrabaho ng may katapatan at marunong yumuko sa harap ng pagkakamali. Ang kwento ng pamilya Salonga ay nag-iiwan ng isang napakalalim na aral sa bawat puso ng taong nakikinig. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman nagtatapos sa pagkakamali ng anak. Ang tunay na disiplina at matigas na pagmamahal ay hindi upang parusahan ang anak, kundi upang iligtas ito mula sa bangin ng kasakiman. Ang dignidad ay hindi na ibibigay ng kayamanan. Ito ay pinaghihirapan gamit ang sariling dugo, pawis at kapakumbabaan. Bumaba si Kiara mula sa opisina at naglakad patungo sa ilalim ng puno ng sampagwita. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at inakbayan ito habang si Munting B ay masayang tumatakbo sa damuhan. Tumingin si Beatrice sa kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Kiara. Ang dalawang kamay na dating nagkalayo dahil sa galit at kahihiyan ay magkahawak na ngayon ng napakahigpit patunay na ang pagmamahal na itinanim sa tunay na pagpapakumbaba ay hindi kailanman malalanta ng anumang bagyo sa buhay.